Genesis 24 talks about seeking the good bride or groom. Para sa mga kabataan po natin. Ano po? So, ang Genesis 24, tumutukoy siya sa paghahanap ng mabuting asawa, babae o lalaki. Hindi natin kultura ang kulturang ginawa nila. Kasi sa kultura nila, di ba, nagpahanap si Abraham ng mapapangasawa ng kanyang anak. Nung matagpuan, yung nanay at tatay, hindi naman niya kilala, pinadala. Kultura nila yon. Di ba, umiiral kasi yan. Iba't ibang kultura tayo eh. Dati, kasunduan naman ng magulang. Di ba? O kung ano mang kultura sa atin, iba ang culture natin paano makakahanap ng mapapangasawa. Pero may matututunan tayo paano hahanapin yung good bride and good groom. Sabi ni Abraham sa kanyang alipin, "Don't let Isaac marry a Canaanite woman." Bakit ayaw ni Abraham sa mga Kananea? Kasi hindi nila kapareho. Hindi nila kalahi, ibang kultura, ibang ugali, higit sa lahat, iba ang pinaniniwalaan. Kaya sabi ni Abraham, wag dito. Imagine nyo mga kapatid, ilang taon na si Abraham na naninirahan sa Kanaan. Nung tawagin siya ng Diyos, 75 years old. And this time, 140 na siya. 65 years na siyang nasa Kanaan. Pero never siyang nahawa nila. Bakit? Kasi hindi siya nakikisalamuha sa kanila. Diba? Kasi iba ang asawa niya. Ngayon sabi niya, kung ang anak ko, mapapangasawa niya, taga rito rin, baka sumamba din siya sa Diyos-Diyosan. Yun ang ibig sabihin ni Abraham. Kaya don't let Isaac marry a Canaanite woman. Kasi ayaw na ayaw yun ng mga nila, lalo na ng Diyos. Sa Deuteronomy 7:1-4. Pagdating ninyo sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh, at kapag nasakop na ninyo ang 7 bansang nauna sa inyo, Hiteo, Gergeseo, Amoreo, Cananeo, Pereseo, Hibita, Jebuseo, mga bansang mas malakas at makapangyarihan kaysa sa inyo. Yun yung mga nakatira sa Kanaan. Mga bansang malakas at makapangyarihan kaysa sa inyo, at kapag sila ipinaubayan ni Yahweh sa inyo, lilipulin ninyo silang lahat. Huwag ninyo silang kaawaan. Huwag kayong gagawa ng kasunduan sa kanila. Take note, huwag kayong papayag na mapapangasawa ng inyong mga anak ang kanilang mga anak, sapagkat tiyak na ilalayo nila ang inyong mga anak kay Yahweh at pasasambahin sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Kaya sabi ni Abraham, huwag kang papayag na ang asawa ng anak ko ay taga rito dahil sasambayan sa Diyos-Diyosan. Yun ang ibig sabihin nun. Diba? Kaya ayaw na ayaw ni Abraham. Pumunta ka sa bayan ko, sa hometown ko, yan ang mga sumasamba sa tunay na Diyos kay Yahweh. Doon ka maghanap ng mapapangasawa ng aking anak. Kaya ayaw ni Abraham. Diba? Ganun ang ibig sabihin. So, take note, tingnan natin para mas maintindihan natin ito. Esau's bad brides. Tingnan niyo yung mga masasamang asawa niya, sanggaling. Verse 34-35 in Genesis 26. 40 taon na si Esau nang siya'y mag-asawa. Si Judith na anak ng Hiteyong si Beri, Hittites. Diba? Doon niya binili yung lupa niya. Naalala niyo? Sa mga Hittites, ang napangasawa niya, maging asawa niya si Basemat, anak naman ni Elot, isa ring Hiteyo. Hittites din. Taga-Kanaan din. Ang dalawang ito, take note, ang naging dahilan ng malaking sama ng loob ni Isaac at ni Rebecca. Bakit? Bakit nagiging masama ang loob ng isang biyanan sa isang manugang? Diba? Masama ang ugali. Dinala sa pagsamba sa Diyos-Diyosan itong si Esau. So, ganun ang point. Kaya sabi niya, itong anak kong ito ay napalayo. Diba? Kaya yun ang ibig sabihin. Dinamdam itong masyado nung mag-asawa at sama ng loob ang kanilang bitbit sa kanya. Kaya sabi ng verse 46, sinabi ni Rebecca kay Isaac, hirap na ang loob ko sa mga dayuhang asawa ni Esau. Kapag Hiteya rin, ang tulad nila ang napangasawa ni Jacob, buti pang mamatay na ako. Kaya yung anak kong si Jacob, sabi niya, hindi dapat siya ng mapangasawa. Kaya pinabalik din yan sa bayan ni Abraham Doon naghanap din ng mapapangasawa. Anak naman ni Laban, kapatid ni Rebecca. Yun yun. Yun yung mga senaryo niyan, magkakarikit. Ano po? Kasi ayaw niya, meaning no more Canaanite woman in this family.
Kailangan wala nang sasamba sa Diyos na sa pamilyang ito. Tayo bilang mga kapatid sa Church of Christ, maluwag tayo. Hindi natin pinipiit ang taon para i-compress na, oy, dapat Church of Christ ang mapangasawa nyo, o dapat Christian na mapangasawa. Hindi natin ginagawa yun. Kasi may sarili tayong puso, may sarili tayong mga kalooban. Bahala kayo kung sinong gusto nyo mapangasawa. Tiyakin nyo lang na mapapabuti kayo. Yun ang ibig sabihin niya, mga kapatid. Tiyakin nyo madadala nyo sa Panginoon, or baka yan ang pag-awayan nyo paglipas ng mga panahon. Kaya alam nyo, pag nagkakasal ako dati, isa sa mga question ko, simple lang, lalo na kung magkaiba silang paniniwala. Sa maraming tanong ko, isa sa question ko lagi, sabi ko sa kanila, saang church kayo magsaserve? Yan lang. Kasi, sabi ko palagi sa kanila, kung after kasal pa nyo pag-uusapan niya, mag-aaway lang kayo. Dapat hindi pa kayo ikinakasal, pinag-aawayan na ninyo. Pinag-uusapan na ninyo. Diba? Ganun ang ibig sabihin. O siyempre, sasabihin ng iba, o, dito po kami sa inyo. O tara, mag-Bible study tayo. Ganun ang ibig sabihin. Ganun ang point. Sasabihin ng iba, doon po ako sa church namin, doon po siya sa church niya. Magulo yun. Pag-isipan nyo mabuti. Tsaka muna kayo magpakasal. Ganun ang point natin, mga kapatid. Ano po? Kaya napakahalaga niyan. Pinag-iisipang mabuti. Nakita niyo si Abraham, don't let Isaac marry a Canaanite woman. Humanap ka sa bayan ko, dapat kapareho na ang kultura namin, kapareho ng aming paniniwala. Galing ni Abraham. Dapat ganun tayo bilang mga magulang. Di ba? Another, listen mga kapatid. Good brides are always found at the well. Alam niyo mga kapatid, ang mga mahusay, magagaling, mabubuting asawa, alam niyo kung saan natatagpuan? Sa may balon. Kaya yung mga babae natin dito, maglagi kayo sa balon. At nang kayo matagpuan sa well. Rebecca was found at the well. Nasa balon. Diba? Asawa ni Isaac. Mabuting nanay. Rachel was found at the well. Asawa ni Jacob. Nakita niyo? Zipporah was found at the well. Asawa ni Moses. Katabi niyo ba asawa niyo? Sa balon niyo ba natagpuan yan? Di ba? O, sa balon natatagpuan yan. What does it mean? Mga hard-working women, masisipag. Kasi taga-igib ng tubig. Nakita niyo mga kapatid, mayaya na si Rebecca pero siya pa ang nag-iigib. Masisipag talaga mga kabataan noon. Ngayon ang kakapal ng mukha. Diba? Nakikipag-date na hindi pa marunong magligpit ng pinagkainan. Yung hinigaan niya narumpa pero nakipag-date na. Diba? Ni magluto, ni magwalis at maglaba, hindi pa marunong. May boyfriend at girlfriend na. Diba? Oh, ang mga kabataan ngayon wala sa balon, nasa higaan, mga tulog. Nasa sala habang nagse-cellphone, pero gusto nang mag-boyfriend at girlfriend. Aba, maglagi muna kayo sa balon, magsipag-sipag muna kayo. Ay, hindi na ibig sabihin. Diba? O, ulit ang kakapal ng mukha. Ano, magbo-boyfriend na kayo, girlfriend, wala pa kayong alam gawin. Di ba? O, matuto muna tayong gumawa. At saka tayo pumasok sa ganyang mga bagay. At higit sa lahat mga kapatid, lalo sa mga kabataan, dapat supportive ang magulang nyo sa pinipili ninyo. Mahalaga yun. Or else, mag-aaway lang ang magulang nyo at asawa nyo, magiging asawa nyo. Kaya ngayon pa lang mga anak, dapat ang girlfriend nyo, boyfriend nyo, gusto ng magulang nyo. Vice versa, mga magulang, dapat ang girlfriend, boyfriend at mapapangasawa ng anak nyo, ginugusto ninyo. Dapat ganon. Diba? Hindi yung pagdating ng panahon ay magkakagulo-gulo ang pamilya. Masayang family, masayang couple, kung ginugusto ng bawat isa. Yung ganitong mga bagay. Napaka-supportive, nakita niya. Si Abraham, very supportive. Pinahanap niya ang mapapangasawa ang kanyang anak. Napaka-supportive ni Betuel, tatay ni Rebecca. Pinadala niya ang kanyang anak para mapangasawa ni Isaac. Di pa niya kilala. Very supportive.
Dapat ganyan ang mga manugang, mga biyanan, supportive para po sa kanilang mga anak at sa mapapangasawa ng kanilang anak.